Ako po si Sofia. Ako po yung nag-message sa inyo noon tungkol sa nakokontrol ang panaginip. Kagaya po ng napakinggan ko sa isa sa inyong mga episodes. Lahat ng kakaiba kong panaginip ay nagsimula nang maranasan ko yung mga nakakatakot na bangungot. At syempre, yung pagtulong ni God sa akin na nakwento ko na noon sa inyo. Sa mga nakikinig, gusto ko lamang pong kunin ang inyong komento kung naniniwala ba kayo sa reincarnation. Ito pong ikikwento kong ito ay isang pangyayari sa panaginip ko na sobrang hirap kong tanggapin sa tuwing gumigising ako kasi parang ang sakit-sakit sa akin. Nagsimula ang lahat sa nauna kong kwento sa inyo noon. And after that, natakot na akong managinip pa. Takot akong matulog hanggang sa hindi ko po alam kung paano pero nadidistinguish ko kung ano ang totoo at alin ang panaginip lamang. Kaya sa tuwing nananaginip po ako, kapag pangit na yung scene, kaya kong baguhin. Pero hindi po lahat ng napapanaginipan ko ay nababago ko. Meron din pong isang particular scene na parating bumabalik-balik at nadudugtungan pa nga. So ikikwento ko na lang din po na parang isang buong tulugan lang ito pero taon din yung tinagal ng panaginip kong ito kasi hindi naman po siya gabi-gabi. Ang nangyayari sa panaginip kong iyon ay parati daw akong tumatakbo sa gubat. Ito yung ayaw ko pong pasukin sa una kong kwento noon. Hindi ko alam pero sa tuwing natutulog na ako, pag ito ang lumabas sa panaginip ko, hindi ko rin po alam kung bakit hindi ko kayang mabago. Basta't marami daw pong kalalakihan ang humahabol sa akin. Ilang beses din po akong hinihingal paggising ko sapagkat parang totoong nangyari yung habulan na yon. Hanggang sa isang gabi, umabot na nga po ako sa isang syudad. Hindi ko naman po masasabing Maynila, Ortigas, BGC. Basta't hindi naman po siya sa ganong klaseng mga lugar. Kakaiba siya. Magaganda at matatayog ang mga building doon. Nakita ko rin ang ilang mga tao at talagang nakapustura sila. Kung tutuusin, kumpara sa kanilang mga suot ay para po akong pulubi. Wala naman silang pakialam sa akin at parang hindi po nila ako nakikita. Maliban na lang sa isang taong kaibigan ko raw pero hindi ko naman talaga kilala. Siya po ang tumulong sa akin para ako'y makapagtago. The whole time, alam ko naman pong nananaginip na naman ako kaya sa tuwing nakikita o nahuhuli po ako ng mga humahabol sa akin ay nagagawa ko rin pong makatakas kasi hindi ko man mabago ang panaginip ko kaya ko naman pong isipin na meron akong mahika at kaya ko silang takasan. Doon po umikot ang lahat as in paulit-ulit. Umiikot lang din ako sa buong syudad na iyon. Minsan ay sa paghahabulan namin, nagawi ako sa isang palengke. Doon ay nakaramdam ako ng gutom. Pero wala po akong dalang pera dahil nananaginip ako. Kaya napasabi na lang ako sa sarili ko na dapat mayaman ako kasi panaginip to. At agad nga po ay nagkapera ako ng limpak-limpak. Natatawa nga po ako sa tuwing gumigising ako kapag ito yung pinakahuling scene sa panaginip ko. Sa huling yugto ng panaginip kong ito, dito ako napapaisip. Ako ba'y na-reincarnate lang at nagmula talaga sa nakaraan? Nawala na rin kasi yung mga humahabol sa akin at dahil doon, libre kong nalilibot ang buong syudad na iyon
Pero talagang hindi ko alam kung saan. Hanggang sa napunta na ako sa isang mall at medyo madilim daw dun. Parang sobrang lungkot sapagkat pati yung ihip ng hangin ay napakatamlay. Since alam kong nasa loob pa rin ako ng panaginip, hindi ko ginising ang sarili ko kasi ramdam ko na dapat ko siyang tapusin. Napadpad ako sa likod daw ng napakalaking mall na iyon at sa likod may isang tourist spot. Mataas na bundok daw iyon, Sir Red. Kung aakyatin mo, doon ay makikita mo nga ang isang kastilyong napakaganda. Sa panaginip ko ay daang taon na daw po ang kastilyong iyon at hindi pa nasisira. Kaya inakyat ko yung bundok. Habang paakyat raw ako, iyak na ako ng iyak. Ang sakit po ng nararamdaman ko kasi may isang tao po akong namimiss na gustong gusto ko lang yakapin. Pagkarating ko sa tuktok, nagulat ako sapagkat bigla pong may tumunog na malakas na gong. Lahat po ng tao na hindi ko nakikita nung una ay nakita ko po talaga. Lahat sila ay nagulat nang makita ako. Ako rin ay parang nag-flashback sa akin ang lahat ng nakaraan at iyak po ko ng iyak dahil doon. Nakita ko rin na may mga guard na lumabas at ang dami nila, Sir Red. Para pong sila din yung humahabol sa akin noon pa. Sabi nila, matagal na raw akong hinihintay ng prinsipe. Doon nga'y nakalimutan kong panaginip lang ito, pero para talagang totoong nangyari. Mula sa loob ng kastilyo, narinig ko po siyang nagsalita. Ilang daang taon na raw po ang lumilipas at hanggang ngayon pa rin daw po ay hinihintay niya ako. Niyaya niya akong pumasok sa kastilyo niya para magkasama na daw kami ulit. Ayaw na daw niyang mawalay pa muli sa akin. Nagbigay pa po ng daan yung mga gwardya niya para sa akin. Lahat din ng mga tao na naroroon ay nakatingin sa akin at tila baga hinihintay ako makapasok. Hindi po ako pumasok doon, Sir Red. Alam ko na kapag ginawa ko iyon ay hindi na ako makakalabas. Ang sinabi ko po talaga sa kanyang eksakto ay ganito. Hindi pwede. Hindi pwede sa ngayon. Basta hindi pa ito yung tamang panahon. Pasensya ka na ha kung ang tagal bago ako bumalik sa iyo. Pero hindi ko alam. Hindi ko rin alam na naghihintay ka sa akin. Magkaiba ang mundo natin. Nasa magkaibang mundo tayo ngayon. Magkaibang panahon. Masakit man para sa akin pero nais kong magpahinga ka na. Ngayon kung magising ka isang umaga at nasa tama na tayong panahon at kapag ibinigay na sa atin ng Diyos ang pagkakataon na ito at magkikita tayong muli, huwag kang mag-alala. Pipiliin ko nang makasama ka. Yun po yung eksaktong mga panghuling salita ko sa kanya, Sir Red. Nagising na ako na tumutulo yung luha ko at tulad sa panaginip ay iyak ako ng iyak kasi ramdam ko yung sakit. Kung itatanong ng ilan sa mga tigapakinig ninyo kung ano ang nag-flashback, hindi ko na po maalala at hindi ko rin alam kung bakit. Hindi ko man po masasabing nakakatakot ang panaginip na ito, Sir Red, pero iniisip ko kung sino man yung prinsipe na yon sa panaginip ko. At least sa totoong mundo, nabigyan ko siya ng ikangay closure. Nang sa ganun, makapagpahinga na rin siya at kung totoo man na isa akong reincarnated na nilalang mula sa nakaraan, doon ako napatawa. Ibig bang sabihin nito ay may dugo akong bughaw? Pero kidding aside, Sir Red, kung totoo man ang lahat ng ito at sa susunod naming encounter sa isa't isa,
Sana'y gising kami pareho at wala sa panaginip ko. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.